Pinagbintangan akong magnanakaw ng 5 milyong piso at marahas na kinaladkad palabas ng mansyon sa gitna ng matinding bagyo, habang ako ay luhaan at inagawan ng anak ang asawa ko sa loob ng 9 na taon ay. Walang hiyang nagdiriwang kasama ang kanyang kabit, malamig siyang sumigaw. Umalis ka rito, magnanakaw. Ngunit hindi niya alam ang lahat ng ebidensya ng kanilang money laundering ay nabunyag na. Patay na ang mahinang ako at sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang lahat. Ang araw na kinaladkad ako, palabas ng Grand Alcantara Family Party. Doon ko napagtanto na lahat ng sakripisyo ko sa loob ng 9 na taon ay walang silbi. Nakagown ako ng mamahaling sutla. My hair was perfectly styled, pero para akong basurang kinaladkad ng sarili kong asawa si Gideon, habang ang lahat ng bisita ay nakatingin sa akin ng may pandidiri. Bulong-bulungan ang sumunod sa bawat hakbang ko. Ang ilan ay nagbubulong tungkol sa kahihiyang idinudulot ko sa kanilang marangal na pangalan, habang ang iba naman ay tahimik na tumatawa sa aking pagbagsak. Nang inginig ang aking mga daliri, kaya tuluyang nalaglag ang hawak kong champagne glass sa makintab na sahig ng ballroom. Lumikha ito ng tunog ng nabasag na kristal na umalingaw-ngaw sa buong paligid, ngunit mas basag ang aking puso. Ramdam ko ang panunuyo ng aking lalamunan, at ang bawat hininga ko ay parang may sumasakal sa akin. I froze. Hindi ko maiangat ang aking mukha habang naririnig ang mga salitang lumalabas sa bibig ng aking asawa. 9 na taon. 9 na taon kong ibinigay ang aking kabataan ng aking lakas at ang aking buong buhay para sa pamilyang ito. Nang mamatay ang aking ina, iniwan ko ang aking pangarap na maging isang corporate accountant para lamang suportahan ang Alcantara Charity Foundation. I worked day and night managing the books, making sure every centavo was accounted for, protecting Gideon's reputation as Cebu's most generous philanthropist. Ginawa ko ang lahat ng iyon nang walang hinihinging kapalit, tanging ang pagmamahal at tiwala lang ng aking pamilya. And now, magnanakaw ka, Mira. Paano mo nasikmurang kunin ang pondo na para sa mga biktima ng bagyo? Ang sigaw ni Gideon ay bumasag sa aking pandinig, habang marahas niya akong itinulak papasok sa kanyang opisina sa ikalawang palapag ng mansyon. Kasunod naming pumasok si Doña Lourdes, ang kanyang ina na may hawak na mamahaling abaniko, at si Celine Rivas, ang aming matikas at magandang abogado sa foundation. Ang pinto ay sumara ng may malakas na tunog na tila naghudyat ng aking pagkakakulong. Naramdaman ko ang lalong pagsikap ng silid. I was trapped. Inihagis ni Gideon ang isang makapal na folder sa aking harapan. Ang mga papel ay nagkalat sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. 5 million pesos, Mira. 5 million pesos from the charity funds inilipat sa isang lihim na account sa ilalim ng pangalan mo. May pirma mo ang bawat transaksyon. Pulyo ni Gideon. Ang mukha niya na karaniwang nakangiti at mukhang kagalang-galang sa mRNA ay punong-puno ngayon ng galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tumiin ako sa kaniya. Pilit kong hinanap ang kahit kaunting pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nuwit wala akong nakita, kundi ang determinasyong sirain ako. Sa tabi niya si Celine ay nakatayo ng tuwid. Walang bakas ng emosyon sa kanyang magandang mukha, ngunit nakita ko ang bahagyang pag-angat ng kanyang labi habang nakatingin sa akin. Ate Rivas verified it, Mira. Ikaw lang ang may hawak ng token at password ng online banking ng foundation. Sabi ni Doña Lourdes sa malamig at mapanghusgang boses. Akala namin ay pinalaki ka ng maayos ng pumanaw mong ina. Mukhang nagkamali kami sa pagtanggap ng isang tulad mo sa pamilya Alcantara. Sari-saring sakit ang gumuhit sa aking dibdib. Ang pumanaw kong ina ay isang simpleng guro na nag-iwan sa akin ng marangal na pangalan at ang isang maliit na lupang tirahan sa tabing dagat. Ang marinig ang kanyang pangalan na dinudungisan ng mga taong ito ay parang pagsaksak sa akin ng paulit-ulit. Humigpit ang kamao ko hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad, ngunit hindi ko hinaya ang may pumatak na luha sa harap nila. Gusto ko sumigaw, gusto kong umiyak at ipagtanggol ang aking sarili. Ngunit alam kong ang kahinaan ko ang kanilang hinihintay. I forced myself to stand tall. I swallowed the dry lump in my throat. Hindi ko ninakaw ang pera, Gideon. Alam niyo yan sa sarili ninyo.
I have never touched a single peso of the foundation's money. Ang aking boses, bagamat mahina dahil sa sikap ng aking dibdib, ay nanatiling matatag. Gideon laughed bitterly, a sound that made my skin crawl. Sino ang maniniwala sa iyo? The auditors have signed the report. The police are waiting outside. If you don't sign these papers now, I will personally file the case. Mapupunta ka sa kulungan, Mira. At si Tala Sisi, guraduhin kong hinding-hindi na niya makikita ang isang magnanakaw na tulad mo. Tala. Ang aking 8 taong gulang na anak. Ang aking buhay at ang tanging dahilan kung bakit ako humihinga. Ang pagbanggit sa kanyang pangalan ay parang pagbawi ng aking huling lakas. Huwag mong idamay si Tala, Gideon, pakiusap ko, ngunit pinanatili kong diretsyo ang aking tingin sa kanya. Kung ganun pirmahan mo ito? Sabi ni Celine habang iniaabot ang isang kasunduan sa aking harapan. Isang kasunduan ng voluntaryong paghihiwalay at pansamantalang pagsuko ng karapatan sa pag-aalaga kay Tala. Pirmahan mo ito, Mira, at hahayaan ka ni Gideon na umalis ngayong gabi nang walang kasong isinasampa. Makakaalis ka ng may dignidad, pero kung hindi bukas ng umaga ang mukha mo, ay nasa lahat ng balita bilang magnanakaw ng pera ng mga biktima ng bagyo. Naipit ako sa pader. Naririnig ko ang marahang mga yabag at pag-uusap ng mga tao sa labas ng pinto ng opisina. Ang bawat segundo ay parang hatol ng bitay. Nalilito ang aking isip. Ang aking puso ay sumisigaw na wag pumirma. Ngunit ang takot na mabilanggo at tuluyang mailayo sa akin si Tala ay bumulag sa akin. Kinuha ko ang panulat. Nanginginig ang aking mga daliri habang idinidipt ang dulo nito sa papel. Tumingin ako kay Gideon pagkatapos ay kay Celine. Sa kailaliman ng aking puso, alam kong ito ay isang patibong. Ngunit sa sandaling, yon ang tanging paraan para mabigyan ko ang aking sarili ng oras para lumaban ay ang makalaya muna sa hawlang ito. I signed the document. Ngunit sa aking matinding emosyon at pagmamadali, hindi ko na malaya na ginamit ko ang aking lumang pirma, ang aking orihinal na lagda gamit ang aking apelidong Villanueva na matagal ko nang hindi ginagamit mula nang ikasal kami. Isang pagkakamali sa mata ng isang desperadong ina, ngunit isang desisyong hindi ko alam kung paano babaguhin ang takbo ng aming buhay. Now get out of my house! Malamig na utos ni Gideon habang kinukuha ang papel mula sa aking kamay nang may kasamang pandidiri. Huwag ka nang magpapakita pa kay Tala. Wala siyang ina na magnanakaw. Inilagay ko ang aking mga natitirang gamit sa isang maliit na bag. Habang pababa ako ng madilim na hagdan ng mansyon, narinig ko ang mahinang boses mula sa sulok ng pasilyo. Mama, si Tala. Nakatayo siya doon, nakasuot ng kanyang paboritong pajama, hawak ang kanyang lumang oso. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng luha at takot. Gusto kong tumakbo patungo sa kanya. Gusto kong yakapin siya ng napakahigpit at sabihing magiging maayos din ang lahat. Ngunit, mabilis na hinarangan ako ni Doña Lourdes gamit ang kanyang katawan. Umalis ka na, Mira, bago ko patawagin ang mga security. Bulong ng matanda, walang kaanting habag sa kanyang tinig. Tumingin ako kay Tala. Pinilit kong nang umiti sa kabila ng luhang tulo, yang pumatak sa aking pisingi. Mag-ingat ka, anak. Babalik si Mama. Pang-ako babalik si Mama. Bulong ko bago ako tumalikod at tuluyang lumabas sa malaking pinto. Ang hangin sa labas ay malamig at basa. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa aking mukha, humahalo sa aking mga luha habang naglalakad ako sa madilim na kalsada ng Cebu. Wala akong pera, walang tirahan at walang kasama. Ngunit sa bawat hakbang ko palayo sa mansyon ng mga Alcantara, may isang bagay na unti-unting nabubuo sa aking dibdib, isang apoy ng galit at determinasyon na hindi nila kailanman kayang patayin. Ang halimoyak na mamahaling pabango sa mansyon ng mga Alcantara ay mabilis na napalitan ng amoy ng tuyong isda at maalat na simoy ng dagat sa pasil. Dito sa maliit at maingay na distrito ng Cebu, nirentahan ko ang isang maliit na silid sa itaas ng isang lumang bodega. Ang mga dingding nito ay may kupas na berdeng pintura at ang kisame ay may mga butas na nagpapatak ng tubig tuwing umuulan. Isang lumang banig at isang manipis na unan lang ang tanging gamit ko sa silid na yon.
Noon mga unang gabi ko roon, hindi ako nakatulog. I hugged my knees close to my chest, staring at the dark ceiling while listening to the distant waves and the hum of the old refrigerator downstairs. Nanginginig ang aking buong katawan. Hindi yon dahil sa lamig ng simoy ng dagat, kundi dahil sa matinding pangungulila. I bit my lower lip so hard to stop myself from crying out loud. Walang boses na lumabas sa aking mga labi. Ngunit ang mga luha ko ay walang tigil na pumatak. Binabasa ang aking lumang unan hanggang sa sumapit ang madaling araw. Bawat segundo ay pinapatay ako ng pag-aalala kung nakatulugan ng maayos si Tala o kung hinahanap ba niya ang aking yakap bago matulog. Ngunit alam kong hindi ako pwedeng sumuko. Kinabukasan, pinilit kong bumangon at ayusin ang aking sarili. I applied as a bookkeeper para sa isang maliit na kooperatiba ng mga mangingisda malapit sa Pantalan. Maliit lang ang kanilang opisina, may lumang bentila, door na maingay at mga mesa na gawa sa ordinaryong plywood. Ang sahod ay sapat lang para sa aking pang-araw-araw na pagkain at upa. Pero tinanggap ko ito ng buong puso. My hands, which used to sign million-peso transactions for the Charity Foundation, were now holding a cheap ball pen and an old ledger notebook. Isinusulat ko ang timbang ng mga huling isda, kinukwenta ang kita ng mga manging isda at sinisiguradong hindi sila nadadaya ng malalaking supplier sa lungsod. Ang mga maingisda rito ay magaspang magsalita, ngunit may mabubuting puso. Hindi nila alam ang aking nakaraan at hindi ko rin ito binabanggit. Para sa kanila, ako lang si Mira, isang tahimik na babaeng mahusay sa numero at laging nakatitig sa kawalan kapag walang ginagawa. Ang trabahong ito ang naging tanging paraan ko para hindi mabaliw sa pag-iisip sa aking anak. Pagkalikas ng 3 linggo, nagkita kami ng lihim ni Yaya Celia sa isang maliit at madilim na karinderya sa gilid ng palengke. My heart raced the moment ko nakita ang kanyang pamilyar na muka. Halos mabitawan ko ang aking baso ng tubig habang naglalakad siya patungo sa aking lamesa. Mira, bulong ni Celia. Ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng pag-aalala habang hinahawakan ng aking mga kamay na maggaspang na dahil sa paglilinis ng mga tuyong papel sa kooperatiba. Nangangayayat ka ng husto. Kumakain ka ba ng maayos dito? Maayos naman ako, Ate Celia. Huwag mo akong alalahanin. Sagot ko habang pinipilit kong ngumiti upang hindi siya mag-alala. Si Tala, kumusta ang aking anak? Nakakatulog ba siya ng maayos? Kumakain ba siya? Halos mabulunan ako sa pagkabahala habang tinatanong yon. Bumuntong hininga si Celia at nakita ko ang lungkot na mabilis na gumuhit sa kanyang mga mata. Doon ko nalaman ang masakit na katotohanan na nagaganap sa loob ng mansyon. Napakasakit ng mangyayari sa bata, Mira. Bulong ni Celia habang tinitingnan ang paligid para masiguradong walang nakakakilala sa amin. Si Celine ay halos tuon na nakatira sa mansyon. Siya na ang nagdedesisyon sa lahat ng bagay, pati sa mga pagkain at schedule ni Tala. At ang mas masakit, narinig ko si Gideon na sinasabihan si Tala na huwag nang babanggitin ang pangalan mo. Sinasabi nila sa bata na iniwan mo siya dahil mas pinili mo ang pera ng foundation at sumama ka sa ibang lalaki. Ang bawat salita ni Celia ay parang kutsilyong sumasaksak sa aking dibdib. Sumikip ang aking lalamunan at naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ngunit pinilit ko magpakatatag. Hindi ako pwedeng umiyak na yon. Kailangan ko maging matapang para kay Tala. Umiiyak si Tala gabi-gabi, Mira. Tinatago niya ang lumang larawan mo sa ilalim ng kanyang unan para hindi makita ni Celine. Palagi niyang itinatanong kung kailan ka babalik. Dagdag pa ni Celia. I reached inside my canvas bag and pulled out a small white envelope. Sa loob nito ay may sulat kamay kong liham para kay Tala, mga salitang puno ng pagmamahal at pangako na hinding-hindi ko siya pababayaan. Kasama rin doon ang aking unang sahod na 2,000 piso. Ibigay mo ito sa kanya, ng lihim, Ate Celia. Sabihin mo sa kanya na galing ito kay Mama. Gamitin mo ang pera para ibili siya ng gatas o ng mga paborito niyang libro. I want her to know that her mother is alive, working hard, and is doing everything to bring her home. Huwag mong hahayaan na maniwala siya sa mga kasinungalingan ni Gideon. Tinanggap ni Celia ang sobre at mabilis na itinago ito sa kanyang bag.
habang pinupunasan ang kanyang sariling luha. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, Mira. Huwag kang mag-alala. Ngunit bago kami magkahiwalay, may inilabas siyang isang lukot at nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. Inilagay niya ito sa aking palad habang nakatingin sa akin ng may seryosong muka. Mira, bago ako umalis sa mansyon kanina, nakita ko ito sa basurahan ng opisina ni Gideon. Pinunit niya ito matapos ang isang tawag sa telpon. Pero pinagsama-sama ko ang mga piraso gamit ang tape dahil nakita ko ang pangalan mo at ang pangalan ng yumaong ina mo. Bulong ni Celia. Nambuksan ko ang papel sa ilalim ng malamig na ilaw ng karinderya para ako nabuhusan ng yelo. Ang aking paningin ay nagdilim at naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso dahil sa matinding galit. Ang pamagat ng dokumento ay Deed of Absolute Sale. Ito ay isang kasunduan sa pagbebenta ng lupang iniwan sa akin ng aking ina sa dalampasigan ng Cebu, ang tanging alaala na meron ako mula sa kanya. At sa ibaba ng dokumento, nakasulat ang aking pangalan bilang nagbebenta kasama ang aking lagda na gayang-gaya ang aking orihinal na sulat kamay. Magdamag kong tinitigan ng lukot at pinagtagpi-tagping papel sa ilalim ng malamig na ilaw ng aking silid. Hinaplos ng aking nanginginig na hintuturo ang nakasulat na pirma sa ibaba ng dokumento. Mira Villanueva. Iyon ang aking lumang pangalan, ang lagdang ginagamit ko bago pa man ako naging isang alkantara. Napakakinis ng pagkakaguhit, gayang-gaya ang kurba at bawat detalye ng aking sulat kamay. Kung ang ibang tao ang titingin, iisipin nilang ako talaga ang nagbenta ng lupa. Ngunit alam kong hindi ko kailanman nilagdaan ang papel na ito. Ang petsang nakasulat sa dokumento ay 3 taon na ang nakalipas. Iyon ang panahon kung kailan nagsimula maging malamig si Gideon sa akin. Ang panahon kung kailan palagi siyang gabi na kung umuwi at madalas na may kausap sa telpo noon ang pabulong. Nung mga panahong yon, inisip ko na baka pagod lang siya sa negosyo, kaya pinagtimpla ko pa siya ng mainit na kape at hinanda ang kanyang mga damit nang walang anumang reklamo. Ang tanga ko. Ang napakatanga ko para hindi mapansin na habang inaayos ko ang kanyang buhay, dahan-dahan naman niyang ninanakaw ang sa akin. Naramdaman ko ang biglang pag-akyat ng asido sa aking lalamunan, isang matinding hilab sa aking sikmura na nagdala ng labis na pagkasuklam. Napahawak ako sa gilid ng aking lumang kahoy na lamesa upang hindi ako matumba. Ang beachfront property na iniwan sa akin ng aking pumanaw na ina ay hindi lamang basta lupa. Doon kami nagtayo ng maliliit na pangarap. Doon kami naglaro ni Tala sa buhanginan habang pinapanood ang paglubog ng araw. Iyon ang huling koneksyon ko sa aking pamilya at binalak nilang agawin ito sa akin gamit ang isang kasinungalingan. Kinabukasan, hindi ko ininda ang ulan at nagtungo ako sa pinakamalapit na notary public sa lungsod ng Cebu kung saan nakatala na pinatunayan ang dokumento. Ang opisina ay maliit, maalikabok at amoy lumang papel. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay at pagmamakaawa sa isang matandang kawani na tingnan ng kanilang mga lumang record sa wakas, ay nakuha ko ang impormasyong kailangan ko. Iniharap sa akin ng kawani ang isang malaking logbook kung saan nakasulat ang mga detalye ng transaksyon 3 taon na ang nakalipas. Ma'am, ayon sa aming record, ang nagdala ng dokumentong ito para sa notarization ay walang iba kundi si Ate Celine Rivas. Sabi ng kawani, habang itinuturo ang pirma ng testigo sa tabi ng aking peking pangalan. Siya ang nag-asikaso ng lahat ng papeles para sa Alcantara Development. Nang marinig ko ang pangalang yon, parang may sumabog sa aking isipan. Celine. 3 taon na ang nakalipas. Hindi pa siya ang opisyal na abogado ng aming charity foundation. Ibig sabihin, bago pa man siya pumasok sa aming buhay bilang isang profesional na tagapayo, bago ko pa man siya nakilala at tinuring, nakaibigan, matagal na silang magkasabot ni Gideon. Matagal na silang nagpaplano sa likod ko habang ako ay abala sa pag-aalaga sa aming anak at sa pagtulong sa mga mahihirap. Hindi ako pinakasala ni Gideon dahil mahal niya ako. He married me because of my mother's land. Mula pa noong una, naging plano na niya ang lahat ng ito upang iligtas ang kanyang kumpanya mula sa pagbagsak gamit ang aking ari-arian. Ang buong buhay ko sa piling niya ay isang malaking dula, isang palabas na kung saan ako ang biktima na walang kamalay-malay.
Nanghihina ang aking mga tuhod habang lumalabas ako ng gusali. Sumandal ako sa isang sementadong poste sa gilid ng kalsada, pilit na kumukuha ng lakas mula sa malamig na semento. Gusto kong sumigaw sa galit. Gusto kong pumunta sa mansyon at harapin silang dalawa. Ngunit, pinigilan ko ang aking sarili. Kung gagawin ko yung na yon, nang walang sapat na ebidensya, lalo lamang nilang gagamitin ang kanilang kapangyarihan para tuluyan akong sirain at ilayo sa akin si Tala. Habang nakatayo ako roon, isang makintab at mamahaling itim na SUV ang huminto sa tapat ng katabing gusali ng Notary Public. Yon ang sasakyan ni Gideon. Mabilis akong sumubsob sa likod ng malaking post upang hindi nila ako makita. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba si Gideon, suot ang kanyang mamahaling suit na mukhang napaka-elegante. Sumunod na bumaba si Celine na nakadress ng kulay pula at may hawak na mamahaling handbag. Masaya silang nag-uusap habang naglalakad patungo sa tapat ng opisina ng isang sikat na foreign developer. Once the transfer of the title is fully registered, Aries Land Corporation will wire the first 50 million pesos, Gideon. Ligtas na ang kumpanya mo sa utang, narinig kong sabi ni Celine sa isang malambing na boses na puno ng pagmamalaki. Salamat, Celine. Kung hindi dahil sa talino mo, baka tuluyan na tayong nalubog dahil sa kahangalan ng babaeng yon. Sagot ni Gideon habang hinahawakan ang bayong ni Celine at marahang hinahalikan ang kanyang pisngi sa harap ng maraming tao. Hindi ko hahayaang masira ng kahit na sino ang kasunduan natin sa Aries Land. Nanginig ang aking buong katawan habang pinapanood ko silang pumasok sa loob ng gusali. Aries Land Corporation. Ang pangalang yon ay tumatak sa aking isipan tulad ng isang mainit na bakal. Sila ang malaking korporasyon na nagnanais na bumili ng aking lupa upang gawing isang yang resort para sa mga turista. Hinawakan ko ng napakahigpit ang bagong kopya ng yuwad na dokumento sa aking kamay hanggang sa malukot ito. Tumingala ako sa langit habang ang ulan ay patuloy na bumabasa sa aking muka. Wala na akong luha na natitira para sa kanila. Ang tanging nararamdaman ko na lamang ngayon ay ang matinding pagnanais na bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin at sisiguraduhin kong sa oras na matapos ito sila naman ang gagapang sa putik. Sa gitna ng aking pakikipaglaban sa matinding galit at lungkot, nakatagpo ako ng isang munting liwanag sa pantalan ng pasil. Kahit simple lang ang aming hapunan sa kooperatiba, isang mangkok ng mainit na sinigang na isda at kanina pinagsasaluhan sa ibabaw ng lumang diaryo. Naramdaman ko ang tunay na pagtanggap na hindi ko kailanman naramdaman sa pamilya Alcantara. Ang mga manging isda at kanilang mga asawa ay masisigla nagtatawanan sa kabila ng kanilang pagod mula sa buong araw na pagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Noon isang hapon, napatunayan ko kung gaano katotoo ang kanilang malasakit. May dalawang lalaki nakasuot ng itim na jacket at helmet ang nagtatanong sa palengke tungkol sa isang babaeng nagngangalang Mira na bagong lipat sa lugar. Ngunit bago pa man sila makalapit sa aking tinutuluyan, hinarangan na sila ng mga mangingisda sa pangunguna ni Kuya Kiko. Madiin nilang sinabi sa mga stranger na walang nakatira roon na may ganong pangalan at pinalaya sila sa pantalan bago pa man sila makagawa ng anumang gulo. Nang malaman ko yon, pumatak ang aking luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pasasalamat. Ang mga taong halos bago ko palang kilala ang nagtatanggol sa akin, habang ang lalaking nangako sa akin sa harap ng altar, ang mismong nagtapon sa akin sa kapahamakan. Doon ko rin mas nakilala si Mang Tomas. Siya ang tumatayong tagapayo ng kooperatiba at isang retired accountant mula sa isang malaking universidad sa lungsod. Sa kabila ng kanyang may edad na mukha at bahagyang nanginginig na mga kamay napakatalas, pa rin ang kanyang pag-iisip kapag pondo na ang pinag-uusapan. Isang gabi, habang inaayos ko ang buwanang ulat ng kooperatiba, naupo si Mang Tomas sa tabi ko at tinitigan ang aking ginagawa. Mira, napakahusay ng pagkakalatag mo ng mga numero. Ang isang ordinaryong bookkeeper ay hindi gagawa ng ganito kadetalyadong pagsusuri sa buwis at kita. Pansin ni Mang Tomas habang inaayos ang kanyang salamin. May karanasan ka sa malalaking korporasyon, hindi ba? Bakit ang isang tulad mo ay nagtitiyaga rito sa pasil? Bumuntong hininga ako at dahan-dahang ibinaba ang aking panulat. Sa unang pagkakataon,
nagpa siya akong magtiwala. Ibinahagi ko sa kanya ang aking kwento, ang tungkol kay Gideon, ang wad na dokumento ng lupa ng aking ina, at ang paratang na ninakaw ko ang 5 milyong peso mula sa Alcantara Charity Foundation. Nakinig ng tahimik si Mang Tomas. Nakita ko ang lungkot at galit na gumuhit sa kanyang muka. Naranasan ko na rin ang mawalan, Mira. Ang aking anak na babae ay niloko rin ng kanyang mayamang asawa noon, kinuha ang lahat sa kanya at iniwang walang-wala. Kaya naiintindihan kita. Tutulungan kita, pangako niya. Nagsimula kaming magtrabaho ng lihim pagkatapos ng aming mga shift sa kooperatiba. Ginamit ni Mang Tomas ang kanyang mga lumang koneksyon upang kumuha ng mga pampublikong ulat sa pananalapi ng Alcantara Charity Foundation na isinumate sa gobyerno. Magkasama naming sinuri ang bawat lien, bawat donasyon at bawat transaksyon na ginawa ng foundation sa nakalipas na 2 taon. Habang lumalalim ang aming pagsusuri, unti-unting lumitaw ang mga kahina-hinalang galaw ng pera. Ang mga pondo na dapat ay para sa pagpapatayo ng mga evacuation center at pamamahagi ng mga relief goods ay dumaan sa isang masalimuot na sistema ng mga transfer patungo sa iba't ibang maliliit na supplier na walang malinaw na address o opisina. Isang madaling araw habang ang buong pantalan ay natutulog pa, biglang hinawakan ni Mang Tomas ang aking braso. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang itinuturo ang isang particular na bank transaction record sa screen ng kanyang lumang laptop. Tingnan mo ang numerong ito, Mira. Ito ang account number ng isang bangko sa Switzerland. Bulong ni Mang Tomas at naramdaman ko ang lamig sa kanyang tinig. This is not just about 5 million pesos, Mira. Ito ay isang lihim na offshore account sa Switzerland na nakarehistro sa ilalim ng buong pangalan mo, Mira Villanueva. At 2 araw bago ka pinalayas sa mansyon ng mga Alcantara, 20 milyong piso mula sa disaster relief funds ang ipinasok dito. Napatayo ako sa aking upuan, hindi makapaniwala sa aking narinig. 20 milyong peso. Isang napakalaking halaga na ninakaw mula sa mga naghihirap na mamamayan at nakapangalan sa akin. Hindi lang nila ako gustong paalisin sa buhay nila, nilagyan nila ako ng tali sa leeg upang siguraduhin kung sakaling mag-imbestiga ang gobyerno tungkol sa nawawalang pondo ng donasyon ako, ang haharap sa hatol ng habambuhay na pagkabilanggo habang sila ay malayang nagpapakasasa sa karangyaan. Habang unti-unti kong binubuo ang mga ebidensya laban sa kanila, nagsimula nang magkaroon ng mga lamat ang alyansa ng aking mga kaaway sa loob ng mansyon ng mga Alcantara. Ang kasakiman na dating nag-uugnay sa kanila, ang siya na ring naging dahilan ng kanilang pag-aaway. Hindi naging madali para kay Gideon ang ibenta ang lupa ng aking ina sa Aries Land Corporation. Kahit hawak nila ang dokumento, ang may peking pirma, naging mahigpit ang mga abogado ng foreign developer. Hiningi nila ang orihinal na titulo ng lupa, isang bagay na hindi kailanman nakuha ni Gideon dahil bago pa man ako pinalaya sa mansyon, maingat ko nang itinago ang orihinal na dokumento sa isang lihim na lugar na ako lang ang nakakaalam. Dahil sa kawalan ng orihinal na titulo, hindi maiproseso ng bangko ang malaking loan na kailangan ni Gideon upang bayaran ang mga nagkakapatong-patong na utang ng kanyang kumpanya. Naging sanhi ito ng matinding tensyon sa pagitan ni Doña Lourdes Gideon at Celine. Isang hapon habang naglilinis ng mga kasangkapan si Yaya Celia sa labas ng thufong ang silid-aklatan ng mansyon, narinig niya ang malakas na pagtatalo sa loob. Alam ni Celia na ito na ang pagkakataon para tulungan ako. Mainat niyang inilabas ang kanyang mumurahing telepon o inilagay ito sa ilalim ng isang malaking baso ng bulaklak malapit sa bahagyang nakabukas na pinto at pinindot ang voice recorder. Sa loob ng silid galit na galit si Doña Lourdes habang sinisigawan si Celine. Nang hako ka sa anak ko na magiging malinis ang pagkuha sa lupang iyon, bakit hanggang ngayon ay wala pa ang orihinal na titulo? Sinabi mo sa aming, madaling manipulahin ang babaeng yon pero tiningnan mo ang nangyari. Na-block ng bangko ang loan natin. Huwag niyo akong sisihin, Doña Lourdes. Malamig at galit na sagot ni Celine. Gawa ng anak niyo ang kaguluhang ito. Kung hindi lang naging masyadong halata si Gideon sa paggastos ng pondo ng foundation para sa kanyang mga luho, hindi tayo magmamadaling palayasin si Mira.
Ginawa ko ang lahat ng legal na paraan para protektahan ang kumpanya nyo. Legal? Bumulyaw si Gideon at narinig ang tunog ng pagbagsak ng baso ng alak sa sahig. Legal ba ang paggawa ng offshore account sa Switzerland gamit ang pangalan ni Mira Selen? Huwag mo ako magagagawang lokohin. Alam kong pinalabas mong ibinulsa ni Mira ang 20 milyong piso para kapag nag-imbestiga, ang gobyerno, siya lang ang mapupunta sa kulungan, habang ikaw ay may sariling komisyon na nakatago. Ginawa ko yon para sa atin, Gideon. Sigaw ni Celine pabalik. Kapag nakulong si Mira dahil sa kasong embezzlement at money laundering, walang sinuman ang magtatanong kung nasaan ang natitirang pera. Magiging malinis ang pangalan mo bilang biktima ng isang traidor na asawa. Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Ang magmukhang kawawa sa harap ng media. Pero nasaan ang pondo ngayon, Celine? Bakit bumabagsak pa rin ang cash flow ng kumpanya? Galit na tanong ni Gideon na halatang wala ng tiwala sa kanyang yuntin. Kung hindi natin makuha ang pera sa Erisland ngayong linggo, tuluyan tayong mababangkarot. Nang matapos ang pagtatalo at umalis ang tatlo sa silid-aklatan, mabilis na kinuha ni Yaya Cilia ang kanyang telepo at ipinadala sa akin ang buong voice recording sa pamamagitan ng internet. Nakatayo ako sa maliit na opisina ng kooperatiba habang nakasaksak ang earphone sa aking mga tainga. Habang pinakikinggan ko ang kanilang mga boses, ang boses ng aking asawa at ng kanyang nyantin na walang kaawa-awa ang nagpaplano kung paano ako itatapon sa kulungan habang buhay, naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Ang galit na kumukulo sa aking dibdib ay pinalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Hawak ko na ang kanilang sariling mga salita. Hawak ko na ang patunay ng kanilang pagkataksil at krimen. Ngunit bago ko pa man maibahagi ang recording kay Mang Tomas, nag-vibrate muli ang aking telepono. Isang ang mandahe mula kay Yaya Cilia ang lumabas sa screen. Nang basahin ko ang mensahe, naramdaman ko ang biglang paghinto ng tibok ng aking puso. Mira, tulungan mo si Tala, ang sulat ni Cilia. May mataas na lagnat ang bata mula pa kagabi. Nanginginig siya sa lamig at umiiyak na hinahanap ka. Ayaw payagan ni Gideon na dalhin siya sa ospital dahil may mga reporter at auditor na nag-aabang sa labas ng mansyon para sa darating na charity gala. Natatakot si Gideon na magtanong ang media kung bakit wala ka sa tabi ng anak mo. Mira, nagraraffle na ang lagnat ng bata. Kailangan niya ng tulon. Nanlabo ang aking paningin dahil sa luhang nanggaling sa matinding galit at pag-aalala. Ang sarili niyang anak, ang sarili naming dugo at laman, ay hinahayaan niya magdusa sa loob ng mansyon dahil lamang sa takot na masira ang kanyang wad na reputasyon sa harap ng media. Hinawakan ko ng napakahigpit ang aking telepono habang pumapatak ang aking luha sa screen. Wala na akong oras para maghintay pa. Ang laban na ito ay hindi na lamang para sa aking pangalan at para sa lupa ng aking ina, ito ay para sa buhay ng aking anak. Bago ako magpadala sa matinding galit at pag-aalala para kay Tala, pilit kong pinalalamig ang aking ulo. Alam kong kung lalabasin ko si Gideon ngayon ng walang sapat na armas, gagamitin lamang niya ang kanyang kapangyarihan para ipahuli ako sa mga pulis at lalo lamang makukulong si Tala sa kanyang mga kamay. Lihim kong kinawagan si Yaya Cilia at ibinigay sa kanya ang numero ng isang kakilalang nurse sa pasil upang bumili ng gamot at lihim na ipainom ito kay Tala habang natutulog ang mga tao sa mansyon. Nainom na ni Tala ang gamot, Mira. Bumaba na ang kanyang lagnat at nakatutulog na siya ng mahimbing. Bulong ni Cilia sa kabilang linya pagkalipas ng 2 oras. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit ang galit sa aking dibdib ay mas lalong tumindi. Kailangan ko nang tapusin ang laban na ito. Sa tulong ni Mang Tomas, nakipagkita ako sa isang independent auditor na nagngangalang Sir Arthur, isang dating opisyal ng Commission on Audit na kilala sa kanyang katapatan. Dinala namin sa kanya ang lahat ng pampublikong ulat ng Alcantara Charity Foundation, pati na rin ang mga kopya ng bank transaction records na aming nakuha. Sa loob ng maliit at lihim na tanghalan sa likod ng kooperatiba, itinapat ni Sir Arthur ang kanyang magnifying glass at laptop sa mga digital logs na pinalabas ng bangko. Ilang oras siyang tahimik na nagtatype, sinusuri ang bawat encryption code at IP address na nakatala sa bawat paglipat ng pera. Mira, tingnan mo ito.
sabi ni Sir Arthur habang itinuturo ang linya ng mga numero sa kanyang screen. Ang paglipat ng 20 milyong piso patungo sa Swiss account na ipinangalan sa iyo ay ginawa noong 2:00 ng madaling araw 3 araw bago ka pinalayas. Ang IP address na ginamit sa transaksyon ay nanggaling mismo sa personal na computer sa loob ng pribadong opisina ni Ate Celine Rivas sa foundation. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Ibig sabihin si Celine mismo ang nag-transfer ng pera mula sa opisina niya, hindi lang yon. Dagdag pa ni Sir Arthur habang pinalalaki ang isang file. Upang makapaglipat ng ganong kalaking halaga nang hindi nahuhuli ng automatic fraud system ng bangko, kailangan ng digital signature ng isang senior official. Tiningnan ko ang digital certificate na ginamit sa pag-approve. The digital signature belongs to Celine Rivas herself. Nagkamali siya rito. Nakalimutan niyang burahin ang kanyang internal authorization code bago niya pinalabas na ikaw ang gumawa ng transaksyon. Nang marinig ko yon, parang nagliwanag ang buong paligid. May ebidensya na kami. Hindi lang nila ako pinalabas na magnanakaw, kundi may konkretong bakas na nagpapatunay na si Celine ang mismong gumawa ng krimen gamit ang kanyang sariling account at access code. At ang mas matindi pa, ipinakita ni Sir Arthur na ang 20 milyong piso ay bahagi lamang ng mas malaking halaga. Sa nakalipas na 2 taon, higit 50 milyong piso mula sa pondo ng disaster relief para sa mga biktima ng bagyo sa Visayas ang unti-unting inilipat sa mga alias at shell companies na pagmamay-ari nina Gideon at Celine. Gideon and Celine were draining the charity foundation dry to keep Alcantara Development from bankruptcy and to fund their lavish lifestyle. Niloloko nila ang libo-libong pamilyang nawala ng tirahan sa bagyo at sa huli, ako ang ibibitay nila sa harap ng publiko. Sapat na ang mga ebidensyang ito para ipasara ang foundation at ipadakip sina Gideon at Celine, madiing sabi ni Sir Arthur. Ito ay isang malaking kaso ng syndicated estafa at money laundering. Mabilis kong ikinopya ang lahat ng mga files, ang mga digital bank logs, ang malinaw na bakas ng digital signature ni Celine, ang audit report ni Sir Arthur, ang voice recording ng pagtatalo ni Gideon at Celine, at ang scan ng huwad na kasunduan sa lupa sa isang maliit na portable hard drive na kasya sa aking palad. Ito ang aking pinakamahalagang sandata. Isinilid ko ang portable hard drive sa loob ng panloob na bulsa ng aking jacket at isinara ang zipper nito. Ngunit habang naghahanda ako para makipagkita sa abogado na inirekomenda ni Sir Arthur, biglang narinig ang marahas na pagkasira ng lumang traangka sa pinto ng aking silid sa itaas ng bodega. Nagtama ang tingin namin ni Mang Tomas. Ang pinto ay marahas na bumukas at pumasok ang 2 matatangkad na lalaking nakaitim na jacket. Ang kanilang mga muka ay nakatakip ng bonnet. May hawak silang mga matitigas na bakal sa kanilang mga kamay. Nasaan ang babae, hanapin niyo ang mga papel at ang laptop? Sigaw ng isang lalaki sa malamig at magaspang na boses. Nagsimula nilang itumba ang mga kasangkapan, ginugulo ang aking maliit na mesa at pinupunit ang mga lumang notebook. Mabilis akong itinulak ni Mang Tomas patungo sa maliit na pintuan sa likod na nag-uugnay sa lumang hagdanan pababa sa dalampasigan. Umalis ka na, Mira, mabilis! Bulong ni Mang Tomas habang humaharang siya sa daan upang bigyan ako ng oras. Mabilis akong lumusot sa pintuan sa likod. Pabilis ng pabilis ang tibok ng aking dibdib habang bumababa ako sa madulas na kahoy na hagdan. Naririnig ko ang sigawan at ang pagkasira ng mga gamit sa itaas, ngunit hindi ako huminto. Hinawakan ko ng napakahigpit ang aking jacket kung saan nakatago ang portable hard drive. Bumagsak ang aking mga paa sa malamig at basang buhanginan sa dalampasigan. Ang maalat na hangin at ang malamig na patak ng ulan ay muling gumising sa aking katawan. Tumingin ako sa madilim na karagatan, pagkatapos ay sa ilaw ng lungsod sa malayo. Alam kong si Gideon ang nagpadala ng mga lalaking yon para bawiin ang anumang ebidensyang mayroon ako. Ngunit huli na sila. Hawak ko na ang katotohanan at hindi ko hahayaang may makakuha nito sa akin. Matapos ang madramang pagtaka sa dalampasigan ng Pasil, dinala ako ni Mang Tomas sa isang lihim na safe house sa pampublikong lungsod ng Mandaue. Doon ko nakilala si Ate Ramos,
isang kilalang abogado na may malawak na karanasan sa paghawak ng mga kaso ng financial fraud at patanggol sa mga karapatan ng mga kababaihan. Sa loob ng tahimik na silid ng safe house, inilagay ko ang aking portable hard drive sa kanyang laptop. Tahimik na nirepaso ni Ate Ramos ang lahat ng nilalaman nito, mga audit report ni Sir Arthur, ang mga digital logs ng IP address ni Celine, ang mga patunay ng paglipat ng pera sa Switzerland at ang recording ng pagtatalo ng pamilya Alcantara. Habang lumilipas ang mga minuto, nakita ko ang pagtaas ng kanyang mga kilay at ang unti-unting paglitaw ng isang matapang na ngiti sa kanyang mukha. "This evidence is airtight, Mira," sabi ni Ate Ramos habang isinarado ang kanyang laptop. "Hindi lang ito basta ebidensya para maipaglaban mo ang karapatan mo sa lupa at kay Tala. This is enough to bring down the entire Alcantara Syndicate. Ngayong araw din na ito maghahain ako ng formal na reklamo sa Anti-Money Laundering Council at sa Department of Social Welfare and Development." Habang inaayos ni Ate Ramos ang mga legal na papeles, tumunog ang isang maliit at lumang telepo na ibinigay sa akin ni Mang Tomas para sa mga importanteng tawag. Ang numero sa screen ay kay Yaya Celia. Mabilis ko itong sinagot. "Mira!" ang bulong ni Celia mula sa kabilang linya. "May gustong makipag-usap sa'yo. Sandati lang, walang tao sa silig na yon." Pagkalipas ng ilang segundo, isang napakahina at nanginginig na boses ng isang bata ang umalingaw sa aking tainga. Mama, ikaw ba yan?" Naramdaman ko ang mabilis na pag-init ng aking mga mata at ang mga luhang matagal kong pinigilan ay tuluyang pumatak sa aking pisingi. Si Tala, ang aking munting anghel. "Oo, baby, si Mama ito," sagot ko habang pinipilit kong panatiling matatag ang aking boses upang hindi siya matakot. "Kumusta ka, anak? Magaling ka na ba? Masakit pa ba ang ulo mo?" "Magaling na ako, Mama. Pinigyan ako ni Yaya Celia ng gamot." Bulong ni Tala at narinig ko ang kanyang marahang paghikbi. "Mama, nakuha ko ang sulat mo at ang perang ibinigay mo. Itinago ko yon sa loob ng aking unan." "Mama, hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Papa at ni Tita Celine. Alam kong hindi ka magnanakaw. Alam kong babalik ka para sa akin." Ang mga salitang iyon mula sa aking 8 taong gulang na anak ay parang isang patak ng tubig sa isang tuyong disyerto. Ang lahat ng pagod, takot, at sakit na naramdaman ko sa nakalipas na mga buwan ay mabilis na napawi. Ang aking anak ay naniniwala sa akin. Wala nang ibang mahalaga sa mundong ito kundi ang katotohanan iyon. "Magpakatag ka, Tala. Huwag kang matatakot." Pangako ko sa kanya habang hinahawakan ng mahigpit ang telpono. "Babalikan ka ni Mama. Bukas na bukas din kukunin kita mula sa bahay na yan at hinding-hindi na tayo magkakalayo kailanman." "Pangako, Mama." Pangako ng Mama, anak. Pagkatapos ng maikling tawag, nakatanggap ako ng isang direktang mensahe mula sa numero ni Gideon. Isang ultimatum. "Alam kong nagtatago ka pa rin sa Cebu, Mira," ang nakasulat sa kanyang mensahe. Dinala ko si Tala sa Grand Ballroom ng Marco Polo Hotel para sa 10th Anniversary Charity Gala bukas ng gabi, kung saan tatanggapin ko ang award bilang Philanthropist of the Year. "Dalhin mo ang orihinal na titulo ng lupa sa dalampasigan sa akin sa mitna ng okasyon. Kung hindi ka magpapakita kasama ang titulo, ililipad ko si Tala sa Switzerland bukas ng hating gabi at hinding-hindi mo na siya makikita pa kahit kailan." Napatitig ako sa screen ng aking telepono. Gagamitin niya ang aking anak bilang pain upang makuha ang huling balakid sa kanyang mga plano. Akala ni Gideon ay natatakot pa rin ako sa kanya. Akala niya ay ang lumang Mira pa rin ang kanyang kaharap, isang babaeng tahimik na yumuyuko kapag pinagsasabihan. Pumasok ako sa banyo ng safe house. Tinitigan ko ang aking sarili sa harap ng malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay may mahabang buhok na magulo, mga matang halatang puyat at mukhang pagod na pagod mula sa mahabang pagtakbo. Kinuha ko ang isang matalas na gunting mula sa lalagyan ng gamot. Wala akong alinlangan na hinawakan ng aking mahabang buhok at ginupit ito. Ang mga mahahabang hiwa ng aking buhok ay dahan-dahang bumagsak sa puting lababo na tila ba ang bawat piraso ng buhok na pumatak ay ang mga natitirang kahinaan ng aking nakaraan.
Nang matapos ako ang nakatayo sa harap ng salamin, ay isang bagong tao. Isang babaeng may maikling buhok na maayos at maipagmamalaki. May matalas na tingin, at may mukhang hindi na kailanman mang ininig sa harap ng kanyang mga kaaway. Pagkatapos ay pinalitan ko ang aking mga basang damit ng isang maayos at eleganteng itim na evening dress na inihanda ni Ate Ramos para sa akin. Ang kulay itim ay hindi para sa aking pagdadalamhati, kundi para sa pagtatapos ng kaharian ng pamilya Alcantara. Inilabas ko ang aking telepo at nag-type ng 2 salita bilang tugon sa ultimatum ni Gideon. Pupunta ako. Ang Grand Ballroom ng Marco Polo Hotel ay napupuno ng liwanag ng malalaking chandelier, ang tugtog ng klasikal na musika, at ang mga taong kabilang sa mataas na lipunan ng Cebu. Ang mga negosyante politiko at mga kilalang personalidad ay nakasuot ng kani-kanilang pinakamamahaling suit at gown habang nagtatawanan at umiinom ng mamahaling alak. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Gideon sa tapat ng podium. Suot niya ang kanyang napakagandang tuxedo at sa kanyang mukha ay nakaguhit ang isang napakasuwabing ngiti, habang hawak ang kanyang malaking trofeo bilang Philanthropist of the Year. Sa VIP table sa unahan, nakaupo si Doña Lourdes na may hawak na mamahaling abaniko nakatingin sa kanyang anak ng may labis na pagmamalaki. Sa tabi naman ng matanda ay si Celine na naka-red gown at mukhang isang reyna na naghihintay na maangkin ang kanyang trono. At sa dulo ng talahanayan, nakaupo ang aking 8 taong gulang na si Tala. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, malungkot na nakatitig sa kanyang plato habang walang kaimik-imik. Ang karangalang ito ay hindi para sa akin, ang masiglang pahayag ni Gideon sa mikropo, no habang ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ito ay para sa libu-libong mga kababayan natin sa Visayas na nasalanta ng bagyo. Ang Alcantara Charity Foundation ay patuloy na magiging ilaw ng pag-asa sa gitna ng dilim. Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, ang 2 malalaking pinto ng ballroom sa dulo ng silid ay marahas na bumukas. Ang lahat ng tao ay napalingon sa pinto. Ang musika ay biglang huminto. Pumasok ako sa loob ng ballroom. Naka-short bob cut ang aking buhok at suot ko ang isang napaka-eleganteng itim na evening dress na gumuguhit sa aking katawan. Sa bawat hakbang ko sa gitna ng pulang kapete, ang aking ulo ay nakataas ng may buong dignidad. Sa aking tabi ay naglalakad si Ate Ramos, si Sir Arthur, at ang 4 na opisyal mula sa National Bureau of Investigation na nakasuot ng kani-kanilang mga badge at uniform. Ang katahimikan sa buong ballroom ay naging napakabigat. Nakita kong natigilan si Gideon sa gitna ng kanyang pagsasalita. Ang kanyang hawak na trofeo ay bahagyang yumugyog at ang kanyang mukha ay mabilis na nawala ng kulay. Si Doña Lourdes ay napahawak sa kanyang leeg at si Celine ay napatayo sa kanyang upuan habang nanlalamig ang mga mata. "Mira!" ang nauutal na bulong ni Gideon sa mikropono na narinig ng lahat ng bisita. Mabilis siyang nakabawi at pilit na naglabas ng galit na mukha. "Security! Security! Nasaan kayo? Paalisin niyo ang babaeng yan! She is a disgraced former bookkeeper na nagnakaw ng pondo ng foundation. Paano niyo siya pinapasok dito?" Bago pa man makalapit ang mga security guard ng hotel, mabilis na humarap si Ate Ramos at iniharap ang isang opisyal na dokumento mula sa korte at federal warrant sa mga guard. "Huwag ninyong hahawakan ang aking kliyente." Ang madiin at malakas na boses ni Ate Ramos na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. "Kami ay narito sa ilalim ng otoridad ng Anti-Money Laundering Council at ng National Bureau of Investigation." Sa sandaling iyon, bago pa man makapagsalita si Gideon, pumunta si Sir Arthur sa control booth sa gilid ng ballroom. Inisaksak niya ang aking portable hard drive sa main audiovisual system ng hotel. Biglang namatay ang malaking projector screen sa likod ni Gideon, kung saan nakatala ang kanyang mga larawan ng pagkakawang gawa. Pagkalipas ng 2 segundo, pinalitan ito ng malinaw na larawan ng isang dokumento. Ang Deed of Absolute Sale para sa lupa ng aking ina. Ang malaking screen ay nag-zoom in sa peking pirma ng aking pangalan at sa tabi nito ay ang opisyal na tatak at pirma ng testigo at Yuna Celine Rivas. Ang buong bulwagan ay napasinghap. Nagsimulang mag-chatter ang mga tao habang nagtataka kung ano ang nangyayari.
Ano ang kabaliwan ito? Ipatay niyo ang screen na yan? Sigaw ni Gideon habang nanilisik ang kanyang mga mata sa mga teknisyan. Ngunit hindi huminto ang screen. Ang kasunod na lumabas ay ang mga digital bank logs mula sa bangko sa Switzerland. Malinaw na nakatala roon ang paglipat ng 20 milyong piso mula sa disaster relief funds patungo sa offshore account. At sa tabi ng bawat transaksyon, nakatala ang IP address at ang digital authorization code na pagmamay-ari mismo ni Ate Celine Rivas. My God! Tignan niyo ang mga numero? Bulong ng isang sikat na senador na nakaupo sa unahan. Ninakaw nila ang pera ng mga biktima ng bagyo at ang huling pumasok sa malalaking speaker ng ballroom ay ang mismong boses ni Gideon at Celine mula sa voice recording ni Yaya Celia. Legal ba ang paggawa ng offshore account sa Switzerland gamit ang pangalan ni Mira? Ang boses ni Gideon ay umalingaw-ngaw sa buong Hotel Malenaw at walang kapantay. Celine, wag mo akong magagawang lokohin. Alam kong pinalabas mong ibinulsa ni Mira ang 20 milyong piso para kapag nag-imbestiga ang gobyerno, siya lang ang mapupunta sa kulungan habang ikaw ay may sariling komisyon. Ginawa ko yon para sa atin, Gideon. Ang boses ni Celine ay narinig ng lahat. Kapag nakulong si Mira, walang sinuman ang magtatanong kung nasaan ang natitirang pera. Naging napakagulo ng buong ballroom. Ang mga reporter at cameraman mula sa iba't ibang istasyon ng telebisyon na naroon para sa kaganapan ay mabilis na nagtakbuhan patungo sa unahan ng entablado. Ang mga flash ng kanilang mga kamera ay walang tigil na gumuhit sa dilim kinukuhanan ang bawat reaksyon ng mga alkantara. Si Doña Lourdes ay napahawak sa kanyang dibdib, nahihirap ang huminga, habang ang kanyang mga kaibigan sa mataas na lipunan ay mabilis na lumalayo sa kanyang lamesa nang may dumi sa kanilang mga mata. Ang kanyang pinakaingat-ingatang reputasyon ng pamilya Alcantara ay tuluyang nadurog sa harap ng buong bansa. Si Celine naman ay mabilis na tumalikod at nagtangkang tumakas patungo sa side exit ng hotel. Ngunit bago pa man siya makalapit sa pinto, 2 opisyal ng NBI ang humarang sa kanyang daan. At mabilis na ikinabit ang mga bakal na rehas sa kanyang mga kamay. Ate Celine Rivas, you are under arrest for forgery, syndicated estafa, and money laundering. Ang malamig na pahayag ng opisyal. Sa gitna ng entablado si Gideon ay parang isang taong nawala ng bait. Binitawan niya ang kanyang trofeo na bumagsak sa sahig at nagkabasag-basag. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Mira, sinira mo ang buhay ko. Ang sigaw ni Gideon habang mabilis na bumaba sa entablado at tumakbo patungo sa VIP table. Marahas ning hinawakan ang kamay ni Tala. Sumama ka sa akin, Tala. Umalis na tayo rito. Gusto niyang gamitin ang aming anak upang makatakas sa gitna ng kaguluhan. Ngunit bago pa man niya maitakbo ang bata, marahas na inagaw ni Tala ang kanyang kamay mula sa pagkahahawak ni Gideon. Tumingin si Tala sa kanyang ama nang may matapang at walang takot na mga mata. Ayoko sa'yo, sinungaling ka, sigaw ng bata. Mabilis na tumakbo si Tala palayo kay Gideon. Tinawid ang distansya sa pagitan namin at buong lakas na yumakap sa aking baywang. Mama, nakuha ko ang mga sulat mo. Alam kong babalik ka para sa akin, ang iyak ni Tala habang isinunsaksak ang kanyang mukha sa aking damit. Lumuhod ako sa kapete at niyakap ko ng napakahigpit ang aking anak. Hinalikan ko ang kanyang buhok habang pumapatak ang aking mga luha, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kaginhawaan. Sa likod namin 3 opisyal ng NBI ang mabilis na dumapa kay Gideon. Pinabagsak siya sa sahig at pilit na ikinabit ang mga pusa sa kanyang mga kamay habang siya ay nagsisisigaw at nagmumura sa gitna ng mga flash ng kamera ng media. Tumingala ako habang nakayakap pa rin kay Tala. Nakita kong kinaladkad ng mga pulis si Gideon at Celine, palabas ng ballroom sa harap ng daan-daang taong dating yumuyuko sa kanila. Nakatayo ako ng tuwid kasama ang aking anak. Nabawi ko na ang aking pangalan, ang aking katotohanan, at ang aking pinakamahalagang kayamanan sa mundong ito. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang buong rehiyon ng Visayas ay nakakita ng pagbabago ng hustisya na hindi kailanman nalilimutan ng mga tao. Ang kaso laban kina Gideon Alcantara at Ate Celine Rivas
ay mabilis na umulad sa tulong ng mga konkretong ebidensya mula sa aking portable hard drive at ng opisyal na pagsusuri ng Anti-Money Laundering Council. Nasentensyahan sina Gideon at Celine ng higit 20 taong pagkabilanggo para sa mga kasong syndicated estafa, forgery at money laundering. Walang piyansa na pinayagan para sa kanila. Dahil sa malaking utang sa mga bangko at sa pagkabunyag ng kanilang mga illegal na gawain, ang Alcantara Development ay tuluyang nabangkarot. Ang marangyang mansyon ng pamilya Alcantara, na dating simbolo ng kanilang kapangyarihan, ay kinumpiska ng bangko upang maibenta sa pampublikong subasta. Si Doña Lourdes na dating hindi tumitingin sa mga taong mahihirap ay naiwang walang-wala. Nawala ang kanyang karangyan, ang kanyang mga alahas, at ang kanyang mga kaibigan sa mataas na lipunan. Pinalaya siya sa mansyon at napilitang tumira sa isang maliit na paupahan sa probinsya, malayo sa karangyaan at napapaligiran ng kahihiyan hanggang sa huling araw ng kanyang buhay. Sa tulong ni Ate Ramos, formal na pinawalambisa ng korte ang yuwad na kasunduan sa lupa at ang papeles sa paghihiwalay. Napilit nilang ipinapirma sa akin nung gabi ng giyera. Naibulik sa akin ang buong karapatan sa pag-aalaga kay Tala, pati na rin ang orihinal na titulo ng lupa ng aking ina sa dalampasigan ng Cebu. Hindi ko ibinenta ang lupa sa Aries Land Corporation, kahit pa nag-alok sila ng napakalaking halaga. Sa halip nakipagtulungan ako sa kooperatiba ng mga mangingista sa Pasil at sa ilang non-government organizations upang itatag ang Alab ng Pag-asa Center. Ang Alab ng Pag-asa Center ay isang pasilidad sa mismong tabing dagat na nagbibigay ng kanlungan suportang legal at pagsasanay sa accounting at pananalapi para sa mga kababaihan naging biktima ng financial abuse, panloloob at bawlokja din. Nais kong siguraduhin na walang ibang babae ang daranas ng sakit na naranasan ko, na walang sinumang ina ang maiipit sa dilim dahil lamang sa kawalan ng kaalaman sa kanyang mga karapatan. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dalampasigan ng Cebu, nakatayo ako sa tabing dagat habang pinapanood ang mga manggagawa na naglalagay ng mga huling palamuti sa paunang gusali ng center. Sa tabi ko kasama ko sina Mang Tomas, Yaya Celia at si Sir Arthur na nagtatawanan habang umiinom ng sariwang buko. Si Yaya Celia ay formal na ring lumipat sa amin upang maging punong tagapamahala ng tahanan sa center. "Mamatignan mo," sigaw ng isang masayang boses mula sa dalampasigan, si Tala. Tumatakbo siya sa buhanginan habang hinahabol ang maliliit na alon ng dagat. Ang kanyang puting damit ay sumasabay sa maalat na hangin at sa kanyang leeg ang silver necklace na ginawa ko para sa kanya ay kumikislap sa ilalim ng gintong liwanag ng sunset. Numiti ako at lumakad patungo sa kanya. Inabot niya ang aking kamay at sabay kaming tumitig sa malawak na karagatan. May mga oras sa ating buhay na iisipin natin na ang lahat ay tapos na ang dilim, ay hindi na kailanman mawawala. Naranasan kong mawalang-wala matapon sa putik at saktan ng mga taong pinagkatiwalaan ko ng aking puso. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, natutunan ko na ang tunay na dignidad ng isang tao ay hindi nakadepende sa dami ng pera o sa taas ng pangalan sa lipunan. Ang tunay na dignidad ay ang lakas na tumayo muli matapos madapa ang katapatan sa sarili at sa pamilya, at ang walang kapantay na pagmamahal ng isang ina na handang itaya ang lahat para sa kanyang anak. Inakbayan ko si Tala at hinalikan ang kanyang ulo habang ang mga alon ay marahang humahalik sa aming mga paa. Ang giyera ay tapos na at sa wakas kami ay nasa tahanan na, habang pinapanood natin si Mira at ang kanyang anak na si Tala na nakatayo sa dalampasigan ng Cebu habang sumisikat ang liwanag ng bagong bukas. Tila nararamdaman din natin ang malamig na simoy ng dagat at ang payapang tibok ng kanilang mga puso. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagsama at pagsubaybay sa bawat pahina ng buhay ni Mira. Mula sa unang gabi ng kanyang pagluha sa gitna ng ulan hanggang sa kanyang muling pagtatagumpay. Habang isinusulat ko ang eksena kung saan pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga luha sa harap ng mga taong nagtaksil sa kanya upang panatilihin ang kanyang karangalan, hindi ko maiwas ang makiramdam sa matinding bigat na kanyang pinagdaanan. Ang sakit ng isang inang inilayo sa kanyang sariling anak
ay isang sugat na napakalalim at hindi madaling maghilom. Sa kwentong ito ang kwaderno ng pananalapi. At ang bawat malinaw na resibo ng katotohanan ay naging patunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi makikita sa mga mamahaling iyas o sa matataas na pangalan sa lipunan. Isang mahalagang paalala sa atin bilang mga kababaihan na sa ating pang-araw-araw na buhay ang pagiging maingat sa ating mga pinupirmahang papel, ang pag-alam sa ating mga karapatan sa ari-arian, at ang pagpapanatili ng sariling kakayahan sa pananalapi ay hindi tanda ng kawalan ng tiwala sa kapareha, kundi isang matibay na baluti na magtatanggol sa atin at sa ating mga anak kapag dumating ang hindi inaasahang giyera ng buhay. Ang pagmamahal ng isang ina ay tulad ng isang pilak na kwintas na nakatago sa ilalim ng unan. Kahit matakpan ng alikabok at dilim ng kasinungalingan, hindi ito kailanman nawawalan ng sariling ningning at hindi kumukupas kailanman sa gitna ng anumang bagyo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Mira nung gabing yon, magagawa niyo rin bang manatiling tahimik at matatag sa harap ng pang-aabuso upang protektahan ang inyong anak? O ano ang pinakamahalagang aral na inyong napulot sa kanyang paglalakbay? Kumusta po kayo habang nakikinig sa kwentong ito? Saan pong dako ng mundo kayo naroroon habang nagluluto ng hapunan? Nagpapahinga matapos ang maghapon na pagtatrabaho? O habang kasama ang inyong pamilya? Lubos ko pong ikagagalak na mabasa ang inyong mga saloobin at sariling kwento ng buhay sa ating comment section sa ibaba. Huwag niyo rin pong kalilimutang pindutin ang like at ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay upang maghatid ng inspirasyon at aral sa iba. Nawa ay manatili ang kapayapaan, lakas ng loob at pagpapala sa inyong mga tahanan. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Pamagat ng kwento ang pilak na kuwintas sa tabing dagat. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa mga totoong karanasan ng buhay sa ating lipunan, iniaalay para sa lahat ng mga taong dumadaan o nakaranas ng katulad na pagsubok. Panaalala ang lahat ng mga tauhan at kaganapan sa kwentong ito ay muling isinulat bilang katang-isip lamang at walang layuning manira o umatake sa kanino man. Ang kwento ay nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe.